Ciao Xuan ngayon, bababa tayo ng bundok. Hindi lang tayo pupunta sa pambansang paligsahan ng mandirigma bilang hurado. Ang mahalaga, kailangan din nating hanapin ang kuya mong nawalay sa loob ng 5 taon larawan na ibigay ko na sa'yo. Pagkatapos ng paligsahan, puntahan mo na ang kuya mo. Ito ba ang kuya ko? Hindi ko alam. Kumusta na kaya siya ngayon? Sige. Ibigay mo ang pass para sa paligsahan. Habulin ninyo. Sige. Hindi ba yun ang kuya ko? Maliit na bagay lang yan, Xiao Xuan. Nasaan ang aking estudyante? Talagang katulad noong araw basurang nag-iwan ng asawa para lang makaligtas. Ang bilis talagang tumakbo. Ngayong taon, sa pambansang paligsahan ng mandirigma, magkakaroon ng maalamat na Tianzu, Daozu at Zhenhai Tianzun na magbabantay. Kung sakaling mapansin ng dalawang yon kunin bilang estudyante, maaari kang maging susunod na pinakamahusay na mandirigma, isang pagkakataong bihira at hindi na mauulit sa isang basurang grupo mong yan. Kahit makakuha ka ng pass para sa unang pagsusulit, walang silbi. Mas mabuti pang ibigay mo ang pagkakataon sa amin. Huwag kang mag-asa. Hoy, ayaw ng mabuti, gusto ng masama dahil ayaw mong isuko ang iyong kwalifikasyon para sa unang pagsusulit. Maging multo ka na lang sa ilalim ng kabayo ko. Sinong may lakas ng loob na mang-api sa kuya ko? Amo, ayos ka lang ba? Saan galing tong batang to? Ang lakas ng kanyang puwersa. Bahala na kung saan galing. Ang lumaban sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Pass para sa unang pagsusulit. Akin lang yan. Sugod. Parang sining pandigma ng kapatiran ng Bundok Santo to. Kapatiran ng Bundok Santo. Paano ito posible? Ang tunay na sining pandigma ng kapatiran ng Bundok Santo halos nawawala na, tiyak na siya ay isa lamang, nagpapanggap lang at walang laman. Umalis na tayo. Bilis, umalis na tayo. Kanina, ikaw ang tumulong sa akin. Ikaw ang kuya ko. Siyempre, tutulungan kita. Ano? Salamat sa pagtulong mo. Pero, hindi ako ang kuya mo, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako nagkakamali. Ikaw talaga ang kuya ko. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo ang larawan. Naku, nawala. Pero okay lang. Pwede ring magpatunay ang guro ko. Naku, nawala rin ang guro ko. Bata, hindi mo kailangang magsinungaling sa akin ng ganyan. Ang kapatid ko, 5 taon nang nawawala sa akin. Malamang wala na siya sa mundo. Nasaan ang bahay mo? Ihahatid kita pabalik. Hindi pwede. Matagal ko nang hinanap ang kuya ko. Huwag naman sanang mawala ulit. Pero wala na akong bahay. Nawala rin ako sa guro ko. Gutom na ako. Ikaw, Wala na nga akong matitirhan para kumain. Kuya, matitiis mo bang makita ako sa labas na nagugutom at giniginaw? kung buhay pa ang kapatid ko, malamang ganyan na rin kalaki. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kumusta na kaya ang buhay niya? Pwede kang sumama sa akin, pero ang kalagayan ko sa aming sekta ay hindi maganda. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Kung hindi mo ako itatakwil, sumama ka muna sa akin. Hindi kita itatakwil. Hindi. Salamat, kuya. Hoy, bumalik ka. Pasensya na. Medyo malakas lang ang tama kanina. Nakalimutan kong wala kang kwenta para makasalo. Saan ka naman nagbulakbol ngayon? Malapit na ang unang pagsusulit. Ikaw walang kwenta, huwag kang magpahiya sa amin sa labas.
Inutusan lang ako ng punong guro na kunin ang papeles para sa unang pagsusulit. Huwag mong gamitin ang punong guro bilang dahilan. Ikaw ang pumatay sa nag-iisang anak na babae ng punong guro. Akala mo ba, manugang ka pa rin niya? Dati si Ate Yuner at si Kuya ay magkasintahan mula pagkabata. Ikaw, isang walang kwenta, walang kakayahan, pinilit mo pa ring pakasalan siya. Sa oras ng panganib, iniwan mo si ate at ikaw lang ang tumakas. Isang duwag na takot mamatay, ganyan ka lang. Talagang hindi ko maintindihan ang iniisip ng punong guro. Hanggang ngayon, pinapayagan ka pa ring manatili dito. Lumayo ka. Huwag kang makagambala dito. Ang ibig nilang sabihin, kuya ko, para lang makaligtas ay ipinahamak ang sariling asawa. Imposible, hindi ganyan ang kuya ko. Kuya, Yue Xiaohan, ikaw, isang walang kwenta sa aming kapatiran ng asul na ulap, nakatira lang ng walang silbi, ayos lang. Ngayon may dala ka pang isang pasanin, umalis ka dyan. Wala siyang kinalaman dito, isang batang walang tahanan lang siya, isang batang kawawa. Tama na. Ayokong makikinig dito sa kalokohan mong sinasabi. Ikaw ay isa lamang kahihiyan sa aming kapatiran ng asul na ulap. Tama na. Huwag na nating pag-aksayahan ng oras yan. Malapit na ang paunang pagsusulit para sa pambansang paligsahan ng mandirigma. At siguro Chang ay nasugatan kaya hindi kami matuturuan. Ang pinakamahalaga ngayon ay humanap ng bagong guro na makakapagpatuloy sa amin para makapasa sa paunang pagsusulit. pambansang paligsahan ng mandirigma? Hindi ba doon ako dadalhin ng aking guro para maging huwes sa paligsahan? Kung makapasa lang ako sa paunang pagsusulit, makakasama na ba ako sa kanila para hanapin ang aking guro sa mismong paligsahan? Pagdating ng panahon, masasabi ko pa sa aking guro na nakita ko na ang kuya ko. Isang paunang pagsusulit lang yan. Ano ba ang hirap doon? Huwag ninyong pagalitan ng kuya ko. Ako na ang magiging guro ninyo. Hindi lang paunang pagsusulit, pati ang pangunahing paligsahan. Kayang-kaya nating manalo. Ano? Anong sinasabi mo, batang to? Anong nangyari? Panginoon, si Yue Xiaohan, hindi ko alam kung saan nakuha ang batang itong nagsasalita ng kung ano-ano. Sabi niya, gusto niyang maging guro natin. Grabe naman to, kalokohan. Xiaohan, ano ba ang nangyayari? Paumanhin, Panginoon, bata lang ito, hindi pa alam ang tama. Biro lang ang lahat ng sinabi niya. Alam kong marunong ka ng konting martial arts, pero hindi ito ang oras para magbiruan sa kanila. Sinong nagsabing nagbibiro ako? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Bata, ang pagiging isang guro ay hindi ganoon kasimple sa iniisip mo. Alam mo ba kung ano ang pambansang paligsahan ng mandirigma? Iyon ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na mandirigma sa buong mundo. Ngayong taon, mismong si Tianchu Daozu at Zhenhai Tianzun ang dadalo, hindi ito isang bagay na pwedeng paglaruan. Ito. Ang bagong guro na inanyayahan ko para sa inyong lahat. Pambansang ranggo ng mga mandirigma, ika-132. Isang napakagaling na mandirigma, si Lu Yichuan. Mula ngayon siya ang inyong susundan sa pagsasanay. Ano, ika-132? Naanyayahan pa ng Panginoon ang ganoong kalaking tao? Hindi pa ako nakakita ng mandirigma sa ganoong antas. Ikaw 132 lang naman. Wala namang gaanong kakaiba yon. Batang to, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ika-132 sa ranggo? Ang isang mandirigma sa ganoong antas, kung ilalagay sa buong mundo ng martial arts, bihira ang makakatalo sa kanya. Isang batang nakita lang sa daan, wala talagang alam. Kung ganun, Master, ipakita mo naman sa amin ang kakayahan mo. sige. Ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na hindi ninyo makakalimutan. Batang to, tingnan mong mabuti, ang ganitong eksena bihira mo lang ulit makita sa buong buhay mo. Itong bato ng pagsubok ng lakas, isang piraso, ay tumitimbang ng 500 kilos. Noong nasa rurok ng kanyang kapangyarihan ang punong guro, bahagya lang niya ito na igalaw ng 3 pulgada. Ang guro natin kay dali-dali lang niyang buhatin, talagang tunay na dalubhasa. Nakita mo ba? Anong silbi ng pagyayabang? Ito ang tunay na kakayahan. Bato lang naman yan. Anong big deal? Xiaoshuan. Batang di pa nga natututong magsalita. Ang yabang mo naman. Ikaw, batang yan, alam mo ba kung gaano kabigat ang 500 kilos? Ano ang ibig sabihin noon? Sa kakayahan ko, sa buong mundo ng martial arts, Ano? Mas magaling ako. Pwede na rin akong maging guro. Ang bata na ito talagang likas na malakas. Nagbuhat ka lang naman ng bato. Anong ipinagmamalaki mo?
Sa isang labanan, totoong mga teknik at patalim ang gamit. Ang lakas ng katawan lang, hindi sapat. Tama si Sir. Ang pagiging malakas ay hindi nagsasabi ng lahat. Sa isang tunay na laban, ang kasanayan sa suntok at sipa ang mahalaga. Ikaw batang yan, ang yabang mo talaga. Nagbuhat ka lang ng isang bato, gusto mo nang maging guro. Hindi pa nga ako nagpapakita ng tunay kong lakas. Handa ka na. Ang bagal-bagal. Kaya pala nasa ikaw 100 plus ka lang sa ranking. Ito ang unang beses na nakipaglaban ako sa isang taong ganito kahina. Ilang porsyento kaya ng lakas ang dapat kong gamitin? 50%? Baka sobra na yun. Talagang kamangha-mangha ang guro, mabilis at determinado ang kanyang mga galaw. Hindi tulad ng batang yan, tumakbo-takbo lang ng walang direksyon, sayang lang sa oras. Ang galaw na ito, parang matagal nang nawala at lightness skill ng kapatiran ng Bundok Santo. Hakbang paakyat sa ulap at niebe. Ang batang ito, sino ba talaga siya? Kung gayon, 30% na lang ng lakas ang gagamitin ko. Ala, Ang aura ng batang ito, kung matamaan siya ng suntok na ito, baka malubha si Louis Chuan. Tama na. Kung hindi ka agad pumigil ang Pangulo sa isang hampas lang na iyon, malubha ang magiging pinsala niya. Sige na. Nagsawa na rin ako sa paglalaro. Yue Xiaohan, dali-dali mo nang dalhin ang batang to na kinuha mo lang at umalis na kayo. Tama nga, si Xiao Xuan ay malakas lang talaga. Tara na. Sandali. Bata, sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Pangulo, Xiao Xuan ang pangalan ko. Mabuti. Kaya simula ngayon, ikaw na ang magiging guro ng ating sekta. Pangulo, ikaw ay ano? Pangulo, isang sanggol pa lang yan. Paano siya magiging guru natin? Tama. Napakakatarantado naman nito. Pakiusap, pag-isipan mo muli ito, Pangulo. Pangulo, malapit na ang pambansang paligsahan ng mandirigma. Sa ganitong mahalagang sandali, paano ka makakapagbiro ng ganito? Kahit na ipilit mong papasukin siya bilang guro ng sekta, hindi kami mag-aaral sa kanya. Ako rin. Ako rin. Ako rin, hindi kami mag-aaral sa kanya. Kung ayaw ninyong mag-aral sa akin, ayaw ko nga kayong turuan. Si kuya ko na lang ang tuturuan ko. Ituturo mo sa kuya mo? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Yue Xiaohan? Kahit na magsanay siya ng maaga at magpuyat sa loob ng 10 taon, mananatili pa rin siyang walang kwenta. Pangulo, Xiao Xuan, talagang hindi karapat-dapat na maging guro ng kapatiran ng asul na ulap. Ako ang nagkamali ngayon. Aalis na kami. Hintay. Xiao Xuan? Kanina, sinabi mong gusto mong turuan si Xiaohan, pero ang katawan ni Xiaohan ay may problema. Sigurado ka bang mapag-aaral mo siya ng maayos? Huwag kang mag-alala, Lola Pangulo. Basta susundin lang ang pamamaraan na sinasabi ko sa pagsasanay, hindi yan magiging problema. Mabuti. Sapat na ang sinabi mong yan, Xiaohan. Simula ngayon, sumunod ka kay Xiao Xuan sa pagsasanay ng martial arts. Isang batang-batang hamog na walang alam sa martial arts, nagkuha pa ng isang basurang estudyante na walang talento. Nakakatawa talaga. Bagay na bagay kayo. Malapit na ang paunang pagsusulit. Sana naman kayong dalawa. Hindi kami bibiguin. Ang pagkamatay ni Yuner 3 taon na ang nakalilipas, kasalanan ko talaga. Dahil noong bata pa ako, napakaraming kaaway ang nagawa ko sa labas, kaya sila naghiganti dito. Naipit si Xiaohan at nasira lahat ng kanyang meridian channels, kaya hindi na siya makapag-aral ng martial arts. At sa mga nakaraang taon, siya pa ang nagdala ng masamang reputasyon para sa akin. Kasalanan ko sa kanya. Sana nga itong batang ito ay talagang makatulong kay Xiaohan. Xiao Xuan, ganito kabigat na bagay, paano ka nagkaganyan? Buti na lang, wala rin namang kinabukasan ng buhay ko. Kung ikaw ang magtuturo sa akin, hindi naman masasayang ang oras ng iba. Kuya, bakit mo sinasabi yan sa sarili mo? Dati, akala mo mahina ka dahil wala ako. Ngayon, nandito na ako. Sisiguraduhin kong makakapasa ka sa paunang pagsusulit. Sa kalagayan ko, halos imposible nang makapag-aral ng martial arts. Pero dahil sinabi na ng Pangulo, subukan na lang natin. Makalipas ang 3 araw ay ang paunang pagsusulit. Kailangan kong sikaping huwag ipahiya ang Pangulo. Xiao Xuan, tulungan kitang buhatin ang bag mo.
Xiaoshuan, ano ba itong laman ng bag mo? Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan ito. Isuot mo ito. Ano ba talaga ito? Ito ay milyon anyong bakal. Isang pirasong may bigat na 200 kilo. Mula ngayon, kailangan mong itali ang mga pirasong ito ng bakal sa katawan mo. Ano, ang milyon anyong bakal na ito ipapatali mo sa katawan ko? Kahit na medyo mabigat, magpapabilis ito ng pag-unlad mo sa martial arts. Ang unang pagsasanay mo, gamit ang espadang ito ay ahitin ang balahibo ng manok. Ano? Ginamit ko ang espada para mag-ahit ng manok. Basta sundin mo lang ang sinasabi kong pagsasanay, hindi na magiging problema iyon. Bagamat 1,000 kilo lang itong bakal na ito. Pero kuya, maganda na ang ipinapakita mo. Kaya mo yan! Xiaohan, malapit nang magsimula ang unang pagsusulit. Hindi tama ang paraan ng pagsasanay mo. Kung hindi, ibibigay ko sa iyo ang isa kong training poste. Doon ka magsanay. Ethan Romero, salamat sa kabutihan ng loob mo pero huwag mo na akong tulungan. Baka kasi makita ka ng mga sir at i-isolate ka na naman nila. Xiaohan, naiintindihan ko ang nangyari kay Ma'am Yun Air. Noon hindi ka naman tumakas, bumalik ka para humingi ng tulong sa punong guro. Pero hindi nila naiintindihan. Ganito pala ang nangyari. Kuya, nasira lahat ng energy channels sa katawan mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Basta sundin mo lang ang sinasabi kong paraan ng pagsasanay, hindi na magiging problema iyon. Kuya, sumama ka sa amin para manghuli ng manok. Ano sa tingin mo? Mas mabisa yon kaysa sa pagsuntok sa poste. At saka, nakita kong mali ang paraan ng pagsuntok mo ngayon. Sa pagsuntok, mahalaga ang paggamit ng hinahon, laban sa lakas, pagtalo, pagkatapos ng atake ng kalaban. Ganito mo lang makakamit ang lakas na kayang durugin ng lahat at ang epektong pagkakaisa ng tao at kalikasan. Bata, huwag mo akong biruin. Ito ba yung sinasabi ninyong pagsasanay? Hinahabol ang puwet ng manok gamit ang espada para mag-ahit? Ilang hakbang pa lang, hingal na hingal ka na. Ni isang manok, hindi mo mahuli. Mukhang mas walang kwenta ka pa sa inaakala ko. At ang ilan, ni sarili nila, hindi nila maalagaan. May panahon pa para mag-alala sa iba. Kung ganun ka ka-concerned sa iba, sumama ka na lang sa kanila sa pagsasanay. Ako, Tayo na. Sir, hintayin niyo ako. Kuya, huwag mo silang pansinin. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay. sige. Nakahabilis din. Xiaoshuan, tutulungan kitang mag-ihaw ng manok. Magaling! Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Pero kuya, huwag kang magmadali. Nadumihan ang buhok mo. Kailangan mo munang maghugas ng buhok bago matapos ang pagsasanay. Sige, maghuhugas na ako ng buhok. Ang sinasabi kong paghuhugas ng buhok, hindi ordinaryong paghuhugas yon. Ganito, ihagis mo ang bato, gamitin ang tubig na sisirit para maghugas. Kaya mo yan, kuya. Magagawa ko ba talaga to? Ito. Hindi kaya. Walang-wala talagang tubig na sumisirit. Ang bilis at lakas ko.
Parang lumakas. Mukhang sapat na ito. Ngayon ako ang kinatawan ng alyansa ng mga mandirigma. Ako ang magsasagawa ng pagsusuri sa inyong mga sekta. Ang paunang pagsusuri ay nahahati sa 3 yugto. Kailangan ninyong makapasa sa kahit 2. Pero nais kong paalalahanan kayong muli. Dahil ang kapatiran ng asul na ulap ay sunod-sunod na huli sa loob ng 3 taon. Kung hindi ninyo makakapasa sa paunang pagsusuri, ngayong taon hindi lamang kayo mawawala ng karapatan na lumahok sa pambansang paligsahan ng mandirigma, ang inyong sekta ay tuluyan ding tatanggalin ng alyansa ng mga mandirigma. Punong Guro, huwag po kayong mag-alala. Kami po ay titiyaking mapangalagaan ang kapatiran ng asul na ulap. Magpapakita kami ng magandang gawa. Unang yugto ng pagsusuri. Paligsahan sa sining ng espada. Sa loob ng kawang-kawayan ay may halo-halong pulang at berdeng munggo. Kapag binuksan ang kawang-kawayan, bubuhos ang mga munggo. Ang mga mag-aaral na sasailalim sa pagsusuri ay dapat gumamit ng espada upang paghiwalayin ang pulang at berdeng munggo. Kung 10 butil o mas mababa ang pagkakamali, ito ay ituturing na tagumpay. Kapag nakumpleto ng 4 na mag-aaral, ang unang yugto ay ituturing na naipasa. Paghiwalayin ang mga munggo gamit ang espada, ito ay hindi lamang pagsubok sa husay sa espada, kundi pati na rin sa talas ng mata at bilis ng kilos. Ang yugtong ito ay hindi madali. Kuya, ang pinapayagang pagkakamali ay 10 butil lamang? Ito ba talaga ay unang yugto lamang ng pagsusuri? Para sa pambansang paligsahan ng mandirigma ngayong taon, espesyal naming inimbitahan ang dakilang dawis ng langit na bakante at ang makalangit na tagapag-ingat ng karagatan upang dumalo. Siyempre, hindi namin maaaring payagan ang mga sekta na hindi karapat-dapat na lumahok. Kaya't ang pagtaas ng kahirapan ng paunang pagsusuri ay natural lamang. Ang bilis ng aking paghagis ng espada ay tila mas bumilis ng husto. Kung tatanggalin ko ang bakal na ito, baka makapasa rin ako. Kuya, huwag mong tanggalin. Kailangang suotin ang bakal na ito ng buong 3 araw. Kahit 1 minutong kulang, sayang lahat. Sige, susundin kita. Ako naman ang susubok. Huwag kang kabahan. Dapat maliksi ang saksak. Siyam na butil ang pagkakamali. Pumasa. Nice, pumasa si Senior Duan. Magaling, Senior Duan, magandang simula para sa atin. Mabuti naman. Guro, Salamat sa mga araw na ito sa inyong masusing pagtuturo, kaya ako nakapasa ng maayos. Bagsak. 18 butil ang pagkakamali. Hindi pasado. 9 na butil ang pagkakamali. pumasa. Tingnan ninyo, si Senior na ang susunod. Talagang si Senior Yunfe, ang tumpak ng espada. Ang mga munggong nahulog sa sahig. Ang konti ng mga mali o nawawala. Chu Yunfei. 2 butil ng munggo ang pagkakamali. Pumasa. 2 butil lang ang pagkakamali ni Senior. Ang galing talaga. Ang galing. Magaling. Mukhang kahit matagal nang humina ang kapatiran ng asul na ulap, may mga estudyante pa rin na napakagaling. Kailan kaya ako makakapagsanay ng ganyan? Kuya, ang labo ng pagkilala mo sa sarili mong kakayahan. 3 pa lang tayong nakapasa sa paligsahan. Kung gusto nating makapasa sa unang pagsubok, kailangan pa natin ng isa. Pero yung mga estudyanteng magagaling sa espada, nakapagpakita na. Mukhang wala ng pag-asa sa round na ito. Sino nagsabi? May isa pa dito. Ipapasok pa ba ang walang kwentang to? Kahihiyan lang ng ating samahan ang aabutin natin. Ang kapatiran ng asul na ulap ay hindi nangangailangan ng ganyang basura. Xiaohan, subukan mo. Punong Guro. Opo, Kaya mo yan, kuya. Isipin mo kung paano tayo nagsasanay nun. Ang
kakaiba. Bakit may kakaibang? Lakas ng presensya siya. May mga anino ng galaw, ang bilis ng espada niya. Ang bilis ng pag-unlad niya. Hindi kaya yung batang yon ay isang tunay na eksperto? Ano? Ako, hindi pa rin ba magaling? Ay nako, akala ko pa naman may pag-asa. Nagpapanggap lang pala. Dahil kulang sa 4 na disipulo, ang unang pagsubok ay hindi naipasa. Sabi ko na nga ba, huwag mo na siyang pahiyain pa. Sumayaw-sayaw lang doon gamit ang espada. Ni isang butil ng munggo, wala siyang nahiwalay. At yung batang nagpapanggap, hindi ito lugar para maglaro-laro. Huwag mong isipin na dahil mabait ang punong guro at tinanggap ka ay pwede ka nang magmayabang. Duan, Rui, Punong guro. maghanda na kayo para sa susunod. Opo. Xiaohan, huwag kang magmadali. Nasugatan ang iyong mga meridian. Huwag mong pilitin. Unang pagsubok pa lang ito. May 2 pang pagkakataon sa susunod. Magpakita lang tayo ng magandang performance. Kuya, huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Magaling na ang ipinakita mo. Pangalawang pagsubok sa magaan na lakas. Ang pagsubok sa ikalawang round ay ang posting bulaklak ng Ranggo Langit. Ang mga mag-aaral na sasali ay kukuha ng palabunutan, magpapares-pares at magtutulungan para kumuha ng mga mangkok. Ang mga paa ay dapat nasa ibabaw ng mangkok at hindi dapat masira ang mangkok. Sa loob ng 30 segundo kung nakakuha ng 10 mangkok ay ituturing na pasado. Kailangan ding makapasa ang 4 na mag-aaral. Parang hindi naman mahirap to ah. Hindi madali ang round na ito. Ang galaw ng katawan, ang kamalayan at ang magaan na lakas, kailangan lahat yan. Kuya, sino ba yung napakaswerte na nakapares sa'yo? Ano? Si Yue Xiaohan pala yung walang kwenta. Kuya, ikaw ang haligi ng ating sekta. Paano mo siya pababayaan na maging pabigat sa'yo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kapag nasa loob na tayo, manatili ka lang sa sulok. Huwag kang makagulo. Unang grupo, lumabas na. Tatlong mangkok, bagsak. Ikalawang grupo. Magtutulungan tayo. Tutulungan mo akong sipain ang mga mangkok. Sige. Tapos na ang oras, eksaktong 10 mangkok, pasado ng bahagya. Magaling. Bagsak. Pass. Fail. Huling grupo, Chu Yunfei, Yue Xiaohan. Xiaoxuan. Ang bakal na nakakabit sa katawan ko. Kuya, hindi pa tapos ang oras. Maghintay ka lang sandali. Xiaohan. Kaya mo yan? Isang walang kwentang hindi marunong ng magaan na lakas kapag tumayo sa mangkok, tiyak na hindi matatag. Kapag umakyat siya, katatawanan lang ang kahahantungan. Nakatayo pa rin siya? Talagang hindi nakakagulat na ikaw ang panganay na kuya. Napakahusay ng iyong magaan na lakas. Ganap na naging dalubhasa. Kahit tumayo sa mangkok, parang patag na lupa lang. Ito na lang ang huling laban natin. Nandito ang panganay na kuya. Ang huling laban na ito, tiyak na panalo na tayo.
Kailangan lang tulad ng pagsalo sa patak ng tubig, tantiyahin ng maaga kung saan babagsak ang mangkok. Tingnan nyo, nakakuha na rin ng mangkok si Yue Xiaohan. Dalawang bola na, ang ganda. Xiaohan, kailan pa napagaling ang iyong kinggong ng ganito? Isang tao lang yan sa sekta na basura lang napabigat. Ano bang swerte ang dumating sa iyo ngayon? Pero sa round na ito, ang mga nahawakan mong mangkok ay sapat na para makapasa sa pagsusulit. Paksit. Ayos! Talagang hindi pangkaraniwan ang batang ito. Hindi pwede. Masyadong mabigat ang bakal na ito. Ang mangkok sa ilalim ng paa ko ay mabibiyak na. Ang batang ito. Bakit ang bigat-bigat? Nabasag ang mangkok, bawal ang resulta. Basura talaga ang basura. Kahit nakahawak ka ng ilang mangkok, lalabas at lalabas din ang tunay na kulay mo. Chu Yunfei, 15 mangkok. Sa round na ito, eksaktong 4 na disipulo ang nakapasa, qualified. Ayos, nabawi rin natin. Salamat, sir. Xiaoshuan, hindi pa rin ako nagtagumpay. Kuya, magaling na ang ginawa mo. Ito ay dahil may dala kang espesyal na bakal. Huwag kang malungkot. Pumunta ka at tingnan mo ang mga beans sa lugar ng huling laban, kung may kakaiba ba. Ikatlong round, pagsusulit sa labanan. Ito ang laban na magdedesisyon sa buhay o kamatayan ng inyong sekta. Maging seryoso kayo. Ito ang kalaban ninyo, Ben Castillo. Siya pala, noong nakaraang pambansang paligsahan ng Mandirigma, pang 28. Si Ben Castillo. Ano? Pang 28? Kami, kaya ba naming manalo? Sa round na ito, kung may 4 man lang sa inyo ang makakatagal ng 30 segundo sa kanya, ay ituturing na tagumpay. Siyempre. Ngunit kung may makakatalo sa kanya, ang inyong sekta ay automatikong papasok sa pambansang paligsahan ng Mandirigma. Ang pagtalo sa akin, kalimutan mo na. Isipin mo muna kung paano ka makakatagal ng 30 segundo sa akin. Ako ang lalaban sa iyo. Ako muna ang makikipaglaban sa'yo. Ganitong klaseng eksperto. Makakapasa kaya tayo sa paligsahan? Ano ba yan? Akala ko pa naman si Ben Castillo. Napakagaling. Ganito lang pala ang kanyang kakayahan. Walang saysay ang pagyayabang lang. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Halika na. Nasa laban na ang aming pinakamagaling. Dilat ang mga mata nyo at panoorin kung ano ang tunay na lakas. Kuya, ayos ka lang ba? Paano nangyari to? Ang kuya namin ang pinakamalakas sa buong samahan ni hindi man lang nakalaban. Napakalakas pala ng taong ito. Kahit si Yunfei ay natalo sa kanya. Kung matatalo pa tayo sa labang ito, matatanggal tayo sa alyansa ng mga mandirigma. Mawawala na ba ang kapatiran ng asul na ulap sa araw na ito? Ganito lang ba ang kapatiran ng asul na ulap? Ni hindi makasagot sa 3 atake ko. Gusto pang sumali sa pambansang paligsahan ng Mandirigma? Guro, anong gagawin natin? Walang kwenta, guro nyo pa. Kahit siya man, hindi ako matatalo. Ang guro natin ang lumaban. Magdudusa ka sa mga sinabi mo. Mabuti, may pag-asa na tayo. Hindi niya kaya yan. Ano, parang pamilyar siya. Siyempre, ang aming guro nasa top 200 sa national competition. Siyempre, pamilyar ka. Naalala ko na, ikaw yung kasama ng senior ko ang alalay niya.
3 taon na ang nakalipas. Pinatalsik ka namin sa samahan. Ngayon, napunta ka sa isang basurang grupo at nagpapanggap na tagapagligtas. Ano? Gusto mong mamatay? Basura talaga ang basura. Kahit saan ganun pa rin. Guro, Ako ang lalaban sa'yo. Sa pagtutok ng suntok, ang paggamit ng hinahon laban sa lakas, ang pagtalo pagkatapos ng atake ng kalaban, ang siyang paraan upang makamit ang lakas na nakasusira ng anumang hadlang at ang pagkakaisa ng tao at kalikasan. Si Ethan Romero, kailan pa siya naging ganito kagaling? Matalino siya. Tama pala si Xiao Xuan. Medyo mas magaling ka lang ng kaunti sa kanila. Pero sa paningin ko, basura ka pa rin. Ang mga basurang samahan tulad ninyo, dapat matagal nang tinanggal sa alyansa ng mga mandirigma. Hayaan mo na lang akong tulungan kayo, kapatiran ng asul na ulap. Kahit gaano pa kahina ang kakayahan ko, ako ay isang mag-aaral ng kapatiran ng asul na ulap. Hindi ko kayang tumingin lang habang tinatanggal ang pangalan ng kapatiran ng asul na ulap nang walang ginagawa. Kasama ako. Mayroon pa palang gustong mamatay. Pagbibigyan kita. anong ginagawa ng walang kwentang to? Sa kakayahan mo parang nagpapakamatay ka lang kung aakyat ka? Xiaohan, bumalik ka. Hindi mo kalaban si Ben Castillo. Huwag kang padalos-dalos. Pwede na bang kunin ng milyon anyong bakal? Hindi pa, 3 minuto na lang ang natitira. Si Yue Xiaohan ba talaga yan? Ilang araw lang ang nakalipas. Kaya na niyang saluhin si Ben Castillo. Nang ganito karaming beses, tingnan ninyo. Talaga nga. Xiao Xuan, talagang hindi pangkaraniwan? Kuya, tiyagain mo pa 1 minuto na lang? Talagang hindi niya kaya. Kung ipipilit niya pa, wala siyang patutunguhan. Parang iba na ang pakiramdam ng katawan ko. Kung maalis ko ang milyonan yung bakal na ito, baka matalo ko siya. Anong silbi ng pagiging matibay? Kaya mo pa bang tumayo kung hihingi ka ng tawad sa akin? Bibigyan pa kita ng konting dignidad. Panaginip lang yan. Mamatay ka na lang. Sampung segundo na lang. Ano pa bang ipinipilit niya? Anong oras-oras? Akala ba niya pag natagalan siya, magbabago ang kalalabasan? Tapos na ang oras. Kuya, kunin mo na. Ano? Ano yan? Milyon anyong bakal. Milyon anyong bakal. Palagi niya pala itong dala. Ang bilis. Anong silbi ng pag-iwas? Kung may lakas ka, subukan mong saluhin ito. Ano? Ang galing ni Xiaohan. Siya pa ba talaga ang Xiaohan na kilala natin? Paano siya naging napakalakas sa maikling panahon? Ito. Paano ito nangyari? Tama nga ang hinala ko sa kanya.
Durog na durog ang lahat ng ugat ko. Ngayon ganito kalakas ang lakas ko. Tingnan mo. Tama nga. Humarap ka sa estudyante ko. Isa siya sa top 10 ng Ranggo Langit, si Jinju ng kapatiran ng pagsupil sa Dragon. Ano, pang 10 sa Ranggo Langit? Ang taong ito ay mas malakas ng kaunti kaysa sa huli. Kailangan pang magsanay ng ilang araw ang kuya ko. Tigilan mo yan. Paligsahan lang ito ng mga kabataan, hindi na kailangan ng tulong mo. Ang aming kapatiran ng pagsupil sa dragon ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Suntok lang ang basehan. Punong guro. Punong guro! Punong guro! Humarap ka sa punong guro. Huwag! Duan Rian Fei! Sige na. Bakit hindi na kayo sumugod? Mga walang kwenta kayong lahat, kahit magsama-sama pa kayo, hindi niyo ako kayang talunin. Anong klaseng tapang yan? Binubuli mo sila? Subukan mo kaya sa akin. Umalis ka na! Xiao Xuan, hindi mo siya kayang talunin. Ikaw, bata ka, nagbibiro ka ba sa akin? Xiao Xuan, umalis ka na. Gusto mo bang mamatay? Ano bang gusto mong gawin? Nagpapanggap ka lang ba? Si Xiao Xuan ang gumawa nito. Ako si Jinju ng kapatiran ng pagsupil sa dragon. Kahit na nasa Ranggo Langit ako ang numero 1 mandirigma, imposibleng matalo ako sa isang iglap lamang. Sa isang iglap lamang. Ang batang ito, sino ba talaga siya? Umalis na tayo. Xiao Xuan, ang galing mo pala talaga. Imposible yan. May problema talaga yan. Alam ko na. Siguro kanina pa. Sunod-sunod kaming umubos ng lakas ni Jinju. Tapos biglang dumating si Xiao Xuan para atakihin siya. Kaya mukhang siya ay natalo ni Xiao Xuan. Ah, ganun pala. Sabi ko na nga ba, ang batang ito paano niya kayang talunin ng isang mandirigma mula sa Ranggo Langit na nasa ika-10 pwesto? Swerte niya at nakuha niya yon. Mabuti pa sa kanya. Hindi naman tayo ang umubos ng lakas ni Jinju. Kanina malinaw kong naramdaman kay Xiao Xuan ang presensya ng isang lakas na hindi masukat ang lalim. Napakalakas. Siya kaya ay... Ginoong taga-suri, ayon sa mga patakaran, natalo na ni Xiaohan si Ben Castillo. Ang aming kapatiran ng asul na ulap ay pumasa na ba sa paunang pagsusuri? Sa lahat ng mga nakaraang pagsusuri, ngayon lang nangyari na may tao sa ikatlong round ay diretsong natalo ang kampyon. Hindi ko inaasahan na sa kapatiran ng asul na ulap ay may ganitong klaseng mandirigmang nakatago. Inihahayag ko ang kapatiran ng asul na ulap ay nakapasa sa paunang pagsusuri at kwalipikado para sa pambansang paligsahan ng mandirigma. Yehey! Mabuti! Yehey! Ang ganda. Ito ang inyong liham ng paglahok. Ito rin ang tanging katibayan para makapasok sa paligsahan. Mangyaring ingatan ito. Xiaohan, ang ating kapatiran ng asul na ulap sa pagkakataong ito ay nakapasa sa pagsusuri ay dahil sa iyo. Ang liham ng paglahok na ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Tingnan ninyo ang saya-saya ninyo. Sa wakas, makakapunta na tayo para masaksihan ang paligsahan at makikita natin ng personal sina ninuno ng daon ng guho ng langit at ang makapangyarihang Panginoon ng pagpatahimik sa dagat. Xiaohan, ilang araw lang ang nakalipas. Paano ka naging napakagaling?
Meron ka bang lihim na pamamaraan sa pagsasanay? Kwento mo naman sa amin. Oo nga, gusto din naming matutunan. Wala naman akong lihim. Ang totoo, sinusunod ko lang ang pamamaraan ni Xiaoshuan sa pagsasanay. Kuya, huwag kang magpakumbaba. Xiaohan, seryoso akong nagtatanong sa iyo. Huwag mo akong biruin. Hindi kita binibiro, si Xiaoshuan talaga. Siya. Sigurado ka ba? Isang bata lang to. Ano bang matututunan natin sa kanya? Kuya Duan, Xiaoshuan, hindi siya walang alam. Yung mga teknik na hindi ko maintindihan noon, sa ilang payo lang niya na matagal kong pinagpraktisan ng walang resulta, bigla ko na lang naunawaan. Totoo, si Ethan Romero ang laging pinakamahina sa buong sekta. Pero ngayon sa laban, nakasabay pa niya si Ben Castillo dahil pala sa mga payo ni Xiaoshuan. Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung sabihin niya sa akin ang paraan ng pagsasanay. Simple lang ang paraan. Sutin mo lang ito. Batang to, niloloko mo na naman ako. Akala mo ba maloloko mo pa ulit ako at magpapaloko pa? Hoy, ingat. Medyo mabigat ito. Bagay na kayang buhatin ng bata, gaano ba kabigat? Ano ito, ang bigat? Hirap na akong huminga. Ito ba ang paraan ng pagsasanay ninyo? Ito ay milyon anyong bakal. Ang isang piraso nito ay may bigat na daang-daang libra. Kapag ito ang suot mo sa pagsasanay, Mabilis na uunlad ang iyong kasanayan. Pwede ba talaga to? Mula na ngayon, lahat ng mga mag-aaral na sasali sa paligsahan ay susunod sa paraan ng pagsasanay ni Xiaoshuan. Ang bigat ng batong ito, napapagod na ako. sana hindi mo ako niloloko. Pero parang talagang lumalakas ang aking lakas loob. Baka naman talagang niloloko lang tayo ng batang yon. Tiyak na may tinatago siyang maraming sikreto na hindi itinuro sa atin. Nakarating na rin tayo. Mabuti naman, makikita ko na rin ang aking guro. Guro. Xiaoshuan, sinabi mong nandito ang guro mo? Oh, hinahanap ko siya. Sino ba ang guro mo? Ang guro ko, siya ay... Sandali. Sandali lang. Kayong lahat, dumalo rin ba kayo sa pambansang paligsahan ng Mandirigma? Ako si Carlo Castillo ng Kapatiran ng Luntiang Bundok. Mukhang hindi ko kayo kilala. Anong grupo o paaralan ang kinabibilangan ninyo? Kapatiran ng Luntiang Bundok, yung grupo bang nanalo ng unang pwesto sa paligsahan noong nakaraang taon, ang Kapatiran ng Luntiang Bundok? Magandang araw po sa inyo. Kami ay mga mag-aaral ng Kapatiran ng Asul na Ulap. Ito ang unang pagkakataon naming sumali sa paligsahan. Kapatiran ng Asul na Ulap? Yung basurang grupo na muntik ng alisin ng alyansa ng mga Mandirigma. Kaya pala hirap na hirap kayong maglakad, hingal na kayo. Mga walang kwenta talaga. At may mukha pa kayong sumali dito. Ikaw kasi. Ikaw ang nagpilit na magdala kami araw-araw ng mabigat na bakal na ito. Hirap na hirap kaming maglakad. Ngayon tingnan mo. Nahihiya kami sa harap ng publiko. Nasisiyahan ka na ba? Halatang hinahamak lang tayo nito. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ng punong guro ang kanyang kalokohan. Huwag ninyong sisihin ang guro. Ang guro baka may iba siyang dahilan. Ano ang sinasabi ninyo? Guro? Tinatawag ninyong guro ang batang musmus na yon? Oo, bakit? Kahit na mga walang kwenta ang Kapatiran ng Asul na Ulap, isa pa rin itong grupo. Pero kayo, kumuha kayo ng ganyang batang musmos na hindi pa nga natututong mag-isa para maging guro. Nakakatawa talaga. Hindi ko alam kung paano nakalusot ang mga walang kwentang grupo ninyo sa paligsahan. Kalokohan talaga. Nagtataka ako, paano nakapasa ang mga walang kwentang grupo ninyo sa paunang pagsusulit? Nagpalakad ba kayo? Maging magalang sana kayo sa pagsasalita. Pumasa kami sa sarili naming kakayahan, ng marangal at walang gaya. Tama. Nakapasa kami sa 2 sa 3 pagsubok at si Xiaohan ay tinalo ang kampyon ng 2 pagsubok. Hindi kami nagpalakad. Ikaw pala ang nakasakit sa kapatid kong si Ben Castillo. Kapatid, ikaw ang kuya ni Ben Castillo? Anong ginagawa mo? Yun ang aming card para sa paligsahan. Anong ginagawa mo? Yun ang aming patunay ng paglahok.
Sino ang nakakaalam sa inyo kung gumamit man kayo ng anumang mga paraang hindi nararapat na nakapasa sa pagsusulit? Kapag lumaban kayo mamaya at hindi kayo magpakita ng tunay na kakayahan at nagalit si Tianshu Daosu at si Genhai Tiansun, ano ang gagawin? Bakit palagi mo akong ginagawang panangga? Hindi ako galit. Gusto mong sumali sa pambansang paligsahan ng mandirigma pwede. Kunin mo sa akin ang liham ng paglahok. Gusto kitang hamunin dito sa entablado. Sa loob ng maikling panahon, ang paa ay hindi dapat tumapak sa lupa. Kung hindi mo magawa ang pambansang paligsahan ng mandirigma na ito, maghintay na lang kayo sa susunod na taon para sumali. Ikaw ay talagang hindi maintindihan. Kuya, huwag kang matakot. Hamunin mo siya. Mia Castillo, sindihan mo ang insenso. Daozu, pakikuha ng tsa. Tianshu Daozu, may iniisip po ba kayong problema? Ang aking estudyante pagbaba ng bundok na wala na ang kanyang bakas. Ilang araw na ito, hanggang ngayon hindi pa siya dumadating. Ay talagang nag-aalala ako. Si Genhai Tiansun ay iginagalang at may mataas na katangian. Malamang walang magiging hindi magalang sa kanya. Anong paggalang o hindi, ang inaalala ko ay baka siya ang mang-api ng iba. Anong nangyayari? Paano napakatatag ng kanyang mga hakbang? Yehey, nakuha ko. Sige. Ay nako. Mabuti at nahawakan ko. Xiaohan, humawak kang mabuti. Ang swerte naman talaga. Ay nako. Ganito pa rin ang ginagawa ninyo? Naubos na ang insenso. Nakatanggap ng imbitasyon si Xiaohan, hindi pa nakalapag. Ako, nanalo kami. Mabuti. Ngayon, makakapasok na ba kami? Nanloko kayo, gumamit pa kayo ng patibong. Ano? Mga taksil kayo. Gumamit pa kayo ng mababang klaseng pamamaraan. Ang inyong kapatiran ng asul na ulap ay talagang taksil at walang hiya. Tingnan ninyong mabuti, ang sibat na iyon, hindi sa amin iyon. Mali, ang sibat na iyon, parang estilo ng aming kapatiran ng luntiang bundok. Nakakagalit, kayong mga ito. Gustong pa kayong magbaligtad ng sitwasyon. Ang inyong kapatiran ng luntiang bundok. Ngayon ang pinakamalaking samahan. Ang mga alituntuning inyong itinakda. Hindi ninyo babaliwin, di ba? Ang aming kapatiran ng luntiang bundok, syempre hindi magsasalita ng hindi tapat. Hindi kayo papapasukin dahil natalo kayo. Ang aming kapatiran ng luntiang bundok ay hindi magbabago ng desisyon. Tatay, Pangulo. Hindi kayo papapasukin dahil talo kayo. Paano naman? Malinaw na sinunod ko ng buo ang inyong patakaran. Nakatayo ako ng isang sandali. Tingnan mo. Ang insensong ito ay kakatapos lang umusok. Ngunit ang iyong paa ay matagal nang nakadapa sa lupa. Hindi ba yan ang tawag na pagkatalo? Sinasadya mo lang bang hirapan kami?
Kayo ang nangungunang samahan sa mundo ng martial arts. Bakit ninyo kami, isang maliit na kapatiran ng asul na ulap, pinahihirapan? Wala na ba kayong hiya? Sa paggawa ninyo nito ng mag-isa at pagbabawal sa amin na sumali, hindi ba kayo natatakot na malaman ito ng punong pinuno at kayo'y pagbintangan? Hahaha. Hoy, kayo! Isang maliit at halos matanggal na samahan? Ay nako, swertihan lang. Kaya nakapasa kayo sa paunang paligsahan. Akala mo ba ay may karapatan na kayong sumali sa pambansang paligsahan ng mandirigma? At saka kayo kanina sinadya ninyong sakta ng aking anak. Ang inyong mga hamak na paraan. Kung madumihan nito ang mga mata ng dakilang patriarka at ng makalangit na kagalang-galang, ano ang gagawin? Isinasalang-alang ko lang ang kapakanan ng matandang punong pinuno. Sino ba talaga ang gumagamit ng masamang paraan? Kaninong batang to? Kapag ang matatanda ang nag-uusap, humiwalay ang mga bata. Hindi ba kayo tinuruan ng magulang ninyo? Siguro bastardo lang yan na walang ama't ina. Normal lang na walang pinag-aralan. Tumahimik kayo. Bakit hindi pa dumarating ang estudyante ko? Bagamat siya'y medyo pabaya sa kanyang pag-aaral, hindi naman siya yung tipong pabaya sa mahahalagang bagay. Hindi dapat siya mahuli. Oh. Baka may nangyari sa kanya. Makalangit na kagalang-galang na tagapagpanatag ng dagat, baka may sarili siyang plano. Punong pinuno. Ano? Dalhin mo ako roon. Puong dauso ng Tianshu. Paumanhin talaga. May bigla ang nangyari sa labas. Kailangan kong asikasuhin yon. Tara na. Salita lamang, walang katapatan, pang-aapi sa mahina. Akala ko ang inyong kapatiran ng luntiang bundok ay may magandang asal. Malinaw na kayo ang hindi matanggap ang pagkatalo. At ngayon patuloy kayong nanggugulo. Ikaw, tumahimik. Tumayo ka. Ang pambansang paligsahan ng mandirigma, hindi ito lugar para sa inyong kalokohan. Tagapangulo, kailangan po ninyong ipagtanggol kami. Ang aming kapatiran ng asul na ulap ay may imbitasyon at matapat na sumali sa paligsahan. Ngunit ang kapatiran ng luntiang bundok ay harangin kami sa pintuan at pahirapan kami ng iba't ibang paraan upang hindi kami makapasok. Pangulong Joe, ano ang nangyari? Tagapangulo. Pinipilit nilang dalhin ang isang batang walang muwang sa pambansang paligsahan ng mandirigma. At sa ngalan ng pagpapalitan ng kasanayan, sinadya nilang sakta ng aking anak. Nakikiusap ako tagapangulo na kansilahin ang kanilang karapatang sumali. Malinaw na ikaw ang unang nanakit. Ikaw rin ang naghagis ng mga patalim. Sino ang batang ito? Tagapangulo, si Xiao Xuan siya ang aming guro. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Dali, palayasin ninyo ang batang ito. Palayasin ninyo siya. Huwag ninyong galawin si Xiao Xuan. Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ng tagapangulo? Kumilos na. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na paalisin ako. Boses ni Xiao Xuan yan. Batang to, malakas naman ang boses. Nagwawala at nagkakandara pa. Kung makakapasok to sa pambansang paligsahan ng mandirigma, hindi ba't magagalit ang dakilang makapangyarihan pati na kay Ginoo? Ano ba naman ang kay Ginoo? Hindi ako takot sa kanya. Dati nga, nakasakay pa ako sa leeg niya. Xiao Xuan, tumahimik ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang kapatiran ng asul na ulap. Ang kapal ng muka. Ito ay malaking kawalang galang kay Ginoo. Kung marinig yan ni Ginoo, tingnan natin kung paano kanya paparusahan. Sino ang gustong parusahan ni Ginoo? Hindi pa natin alam. Kung gusto ninyo akong paalisin, tingnan natin kung may karapatan kayo. Kung hindi ako papasukin ngayon, ang pambansang paligsahan ng mandirigma ay hindi magsisimula. Nako. Batang to. Gusto niyang lipulin ang buong kapatiran ng asul na ulap. Ang yabang, mukhang sawa ka na sa buhay. Makinig kayo, mga salitang napakalapastangan ang kayang sabihin. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang dalawang ito. Mukhang kailangan kong tulungan silang dalawang matanda na disiplinahin ka ng husto. Tigilan ninyo. Pagpupugay po, Ginoo.
Tumayo kayo. Ginoo, nagwika ng masasakit ang batang ito kanina at nagpakita ng kawalang galang sa inyo. Ako na ang bahala sa kanya. Tama, Ginoo, hayaan ninyo kaming magturo sa walang modong batang ito. Ang laki ng mga apog ninyo. Guro! Xiaoshuan, Xiaoshuan. Guro! Sino ang may lakas ng loob na parusahan? Ang aking estudyante. Xiaoshuan, anong nangyayari? Shh, Guro, pasok muna kami. Ipapaliwanag ko mamaya. Baka matakot pa ang kuya ko. Ah, Daozu, maaari ko bang itanong, sino po ang estudyante ninyo? Mali ang narinig mo. Sa araw ng laban na ito, nag-iingay kayo sa pintuan. nakakasira ng imahe. Hindi pa ba kayo papasok? Gusto nyo bang ako pa ang mag-anyaya sa inyo? Daozu, pakihinahon po. Kasalanan ko po, hindi ko sila nasaway ng maayos. Papapasukin ko na sila agad. Anong hinihintay nyo? Humiwalay na kayo. Tara na. Siya pala ang dakilang Daozu ng Tianshu. Talagang mukhang isang tunay na immortal. Ang galing ng kanyang aura. Paano kaya ang Genhai Tiansun? Anong klaseng tao kaya siya? Magkakahawig kaya sila ng dakilang Daozu ng Tianshu? Punong-puno ng banal na enerhiya. Kitang-kita ang kanyang kahusayan? Tumahimik kayo, bantayan nyo ang mga sinasabi niyo. Umalis na tayo. Nakalusot na naman sila. Huwag kang mag-alala, hindi sila magiging swerte magpakailanman. Tama ka. Sa paligsahan mamaya marami tayong pagkakataon para pagbayarin sila. Sa loob ng halos 10 taon, ngayon lang ulit nagpakita si Diyos na Daong Tianshu, di ba? Ang pagkakataong magpakita sa harap ni Diyos na Daong Tianshu ay isang napakabihirang pagkakataon. Oo nga. Kung mapapansin man lang ako ni Diyos na Daong Tianshu at turuan ng kahit isang teknik, ang maging pinakamalakas na mandirigma ay hindi na imposible. Hoy, tingnan mo, yan ang kapatiran ng Luntiang Bundok. Noong nakaraang pambansang paligsahan ng mandirigma, sila ang nagkampeon. Balita ko, napakalayo ng agwat nila sa iba. Anong samahan ito? Parang hindi ko pa sila nakita dati. Hoy, tingnan ninyo, bata ang leader nila. Isang bata ang magiging leader nila sa paligsahan, parang laruan lang sa kanila ang pambansang paligsahan ng mandirigma. Ganitong mga walang kwentang samahan dumating lang para magpatawa. Malamang nahirapan lang silang makalusot sa paunang pagsusulit. Ang tunay na labanan nasa mga malalaking samahan pa rin tulad ng kapatiran ng Luntiang Bundok. Oo nga pala. Bakit hindi pa natin nakikita si Genhai Tiansun? Misteryoso ang pagkatao ni Genhai Tiansun at palaging tahimik lang siya. Ayon sa mga sabi-sabi, maliban kay Tianshu Daozu, walang nakakaalam sa kanyang tunay na mukha. Ang ganda, kung sakaling mabiyayaan tayo ngayon na makita ang tunay na mukha ni Genhai Tiansun, hindi masasayang ang pagpunta natin dito. Ang ganda, makikita ko na rin ang aking master. Master. Xiaoshuan. Sabi mo, nandito ang iyong master? Oo, hinanap ko talaga siya. Sana ay maging maayos ang lahat. Asa na lang ako sa iyo, kuya? Hehe. Master! Nawala ka pa sa pagbaba mo ng bundok. Hayaan na natin yan. Ngayon, may dala ka pang mga tao para sumali sa paligsahan. Alam ko na ilan sa kanila ang tunay na naghahangad na matuto ng martial arts sa'yo. Ikaw, huwag kang magsinungaling. Huwag kang mag-alala, Master. Seryoso akong nag-train sa kanila. At saka, nakita ko na ang kuya ko. Xiaoshuan, totoo ba ang sinasabi mo? Nasa sect na kinabibilangan ko ngayon siya. Tingnan mo, Master. Nandyan ang kuya ko. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya ang totoo kong pagkatao. Kung sasabihin ko, baka matakot siya. Si Xiaoshuan yun. Si Xiaoshuan, bumaba ka na dyan. Kuya, dumating ka na pala. Pinag-uusapan nga kita. Xiaoshuan, anong gusto mong kainin? Bibilhan kita pag uwi. Bumaba ka na sa mesa ni Ancestral Master Tianshu. Paumanhin po, Ancestral Master. Ako ang hindi nakabantay kay Xiaoshuan. Pakiusap, huwag po ninyo siyang pansinin. Walang problema, walang problema. Tingnan ninyo, yun ba yung bata mula sa kapatiran ng asul na ulap? Nakaupo siya sa mesa ni Ancestral Master Tianshu.
Kapatiran ng asul na ulap, talagang tapos na sila ngayon. Naunahan na naman sila. Huwag kang mag-alala, hindi sila magiging swerte magpakailanman. Tama ka rin. Mamaya sa pambansang paligsahan ng mandirigma, maraming pagkakataon para gipitin sila. Sige. Ayos ka talaga, batang to. Ang lakas ng loob mo. Lumapit ka pa sa Ancestral Master at nakaupo ka pa sa silyang ito. Bumaba ka na nga. Dito ako uupo. Anong pakialam mo? Ikaw walang modo at matakaw na bata. Naglakas loob kang bastusin ang Ancestral Master. Wala na. Nagalit na ang Ancestral Master. Ang aming kapatiran ng asul na ulap ay malalagot dahil sa taong itong malas. Xiaoshuan, hindi mo ba nakikita na nagagalit na ang Ancestral Master? Mag-apologize ka na sa Ancestral Master. Pagkatapos, dalhin mo ang iyong basurang sekta, ang kapatiran ng asul na ulap, na muntik nang matanggal ng alyansa ng mga mandirigma, ang basurang sekta na yan. Kaya pala kayong lahat ay hingal na hingal kahit sa paglalakad lang. Mga walang kwentang tao, may mukha pa kayong dumalo sa paligsahan. Lumabas kayo sa pambansang paligsahan ng mandirigma. Sino ang sinasabi mong walang modo? Ancestral Master? Sino ang nagpahintulot sa'yo na murahin siya? Bumaba ka na nga dyan. Ancestral Master, ito. Sapat na ba yan para sa'yo? Hindi. Papaglutuin ko sila para sa'yo. Bilis. Anong nangyayari? Mukhang mahigpit si Daozu, pero hindi ko inakala na mahilig pala siya sa mga bata. Kahit na nagkalat sa kanyang upuan si Xiaoshuan at nagkagulo-gulo sa pagkain, kaya pa niyang tiisin. Buti na lang. Kung nagalit talaga si Daozu, ang kapatiran ng asul na ulap natin ay talagang magigipit na. Tama. Ay, Talagang hindi karapat-dapat, maliit na grupo lang. Akala mo ba sa mga ganyang kalokohan ay mapapasaya mo na si Tianchu Daozu? Ano ba ang silbi ng mga pakulo nyo? Sa paligsahan lakas ang basehan. Yung pagpapalabunutan kanina, sinong grupo ang nakuha ng kapatiran ng asul na ulap? Paumanhin lihim ang resulta ng pagpapalabunutan. Hindi pwedeng ibunyag. Hoy, ito ang munting pasasalamat ko. Mamaya, baguhin mo ang kalaban ng kapatiran ng asul na ulap at gawing kapatiran ng luntiang bundok. Sa susunod, kapatiran ng asul na ulap laban sa kapatiran ng luntiang bundok. Ano? Kapatiran ng asul na ulap, isang maliit na sekta na unang beses nakapasok sa pambansang paligsahan ng mandirigma, ay makakalaban pa ang kapatiran ng luntiang bundok na number 1 noong nakarang taon. Ano pa bang saysay nito? Halatang halata na kung sino ang mananalo. Ang panalo o talo ay maliit na bagay lang sa antas ng kapatiran ng luntiang bundok kung sakaling maging pabaya sila ng kaunti. At medyo mabigat ang pagtira. Walang kalaban-laban ang kapatiran ng asul na ulap, normal lang kung may mamatay. Kasalanan lang talaga ito ng malas na kapalaran ng kapatiran ng asul na ulap. Sino-sino ba ang pwede nilang makatapat? Pero ang napili pa nila ay ang pinakamalakas na kapatiran ng luntiang bundok. Ano ba yan? Kakalabanin pa natin ang kapatiran ng luntiang bundok? Number 1 na sekta sila. Ang masama pa, kanina ko lang sila ininsulto kung sakaling sa laban mamaya. Maghiganti sila tapos na tayo. Tama na, wala nang saysay ang magsalita pa. Ibuhos na lang natin ang lahat. Kuya, huwag kang kabahan. Ang mga yan mula sa kapatiran ng luntiang bundok. Kahit sabay-sabay pa silang lumaban, kayang-kaya mo sila. Xiaoshuan, huwag kang magbiro. Talagang swerte ano. Akala ko ba magkikita ulit tayo sa ibabaw ng ring? Mga taong hirap na hirap maglakad. Maglalaban pa sa amin ng kapatiran ng luntiang bundok? Kung kayo ngayon ay magmamakaawa sa akin ng may kabaitan, baka sakaling pagbigyan ko kayo. Para pagkatapos ng laban, hindi kayo mawalan ng braso o binti dahil masama yun. Anong kalokohan yan? Hambog na aso, anong karapatan mong pasukuin ang aming kapatiran ng asul na ulap? Tama na. At huwag ninyong sabihing inaapi namin kayo, ang kapatiran ng luntiang bundok. Mga alagad ng kapatiran ng luntiang bundok, makinig. Sa susunod na round, kayo 3 kapat lang ng inyong lakas ang gagamitin.
Ano, ang pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok pinapagamit lang ang 30% ng lakas ng kanyang mga estudyante? Sa lakas ng kapatiran ng luntiang bundok, kahit 30% lang ng lakas ang gamitin sapat na para talunin ang kapatiran ng asul na ulap nang walang kalaban-laban. Xiaohan, sabi mo, kung 30% lang ng lakas ang gagamitin nila, may tsansa ba tayong manalo? Siguro. Pwedeng subukan. Ano pang hinihintay ninyo? Hubarin na ang mga pabigat. Ano nangyayari? Parang may lindol? Tingnan ninyo ang mga tagakapatiran ng asul na ulap. Ano ba yung tinatanggal nila? Ano yung nangyayari? Nagpapanggap lang yan, sugod. Aray? Ang bilis ng mga taga-kapatiran ng asul na ulap, hindi ko sila mahawakan. Imposible. Siguro bilis lang ang inensayo nila, umiwas lang sila ng umiwas. Ano ba iniisip ng mga taga-kapatiran ng luntiang bundok? Ang obvious ng pagpapahina nila. Oo, kahit 30% lang ng lakas ang gamitin nila, hindi naman dapat ganun kabagal. Hindi, parang tayo ang bumilis. Sinabihan kayo ng inyong puno na gumamit lang ng 30% lakas. Hindi naman dapat halatang nagpapabaya kayo ganito ka-obvious. Oo nga, kung hindi pa kayo bibilis, inaantok na ako sa kakalaban. Ano ba yan? Itong biglang sumulpot na hindi kilalang maliit na sekta, paano naging mas mahirap kalaban kaysa sa pangalawang pinakamalakas noong nakaraang taon? Anong klaseng kakaibang martial arts ito? Baka dapat di na kayo gumamit ng 30%. Gamitin nyo na lang ang 50. Pakiramdam ko lumalakas kami. Baka kahit 50% lakas nyo, kaya pa rin naming labanan. Kuya, sa totoo lang, 100% na ang ginagamit ko. Kuya. Sa totoo lang, ginamit ko na ang lahat ng lakas ko. Ako rin. Pero hindi ako naniniwala. Na ang mga kasapi ng kapatiran ng asul na ulap ay nakakagulat talaga. Baka naman hindi na nila kaya, nagpapalakas lang ng loob. Gusto lang tayong asarin. Sige. Magtiis pa tayo ng kaunti. Hindi ba kayo seryosong nakikipaglaban? Alam kong kayo ang nangungunang grupo, pero hindi naman dapat ganito kayo kababa ang tingin sa aming kapatiran ng asul na ulap. Kung ayaw nilang makipaglaban sa atin, bakit hindi natin silang asarin? Xiaohan, ikaw ang pinakamagaling sa atin. Ikaw na. Huwag mong isipin na matatakot ako sa anumang hinubad mo o matatakot ako sa iyo. Handa na po ako. Kuya Carlo. Anong hinihintay nyo? Sige na, laban na! Si Xiaohan, ganun ba sila kahina? Hindi pwede yon. Hindi. Hindi sila mahina. Tayo ang lumakas. Labanan natin sila. Hindi. Paano nangyari yon? Ang kapatiran ng asul na ulap ay nanalo. Hindi ko inakala na ang grupo ng kapatiran ng asul na ulap ang tunay na mga nakatagong dalubhasa pala. Ipinapahayag ko, ang kapatiran ng asul na ulap ang nagwagi. Ipinahahayag ko ang tagumpay ng kapatiran ng asul na ulap. Nanalo nga tayo, kuya, nanalo tayo at ang natalo pa natin ang dating number 1 na kapatiran ng luntiang bundok. Oo. Tayo ay nanalo nga. Hindi. Imposible. Imposible. Hindi ako naniniwala.
Walang kwenta. Walang kwenta. Ito. Ano ito? Ito. Milyon anyong bakal pala ito. Ilang daang kilo ng bakal na ito. Suot-suot lang pala nila. Pangulo. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang natatanging paraan ng pagsasanay. Ang pagdadala ng mabigat na bakal ay nakakapagpabilis ng pag-unlad sa maikling panahon. Mabuti rin ito sa mga ugat. Pero ito ay sinaunang pamamaraan. Ang batang to, paano nalaman yan? Sa tingin ko, swerte lang yan. Ano pang ginagawa nyo dyan? Tumayo kayo. Walang kwenta. Umalis kayo. Xiaoshuan, salamat sa iyo kaya tayo nanalo sa malaking paligsahan. Ikaw ang malaking biyaya para sa aming kapatiran ng asul na ulap. Hoy, huwag mo nang sabihin ang salamat o hindi. Ako naman ang inyong guro. Natural lang naturuan ko kayo. Yung Xiaoshuan. Humihingi ako ng paumanhin sa aking dating ugali. Ako ang bulag at hindi nakakilala sa iyo. Hindi dapat kong sinabi ang mga salitang yon. Sana'y mapatawad mo ako. Paumanhin, ako ang nagkamali ng pag-intindi sa iyo. Hindi ko inakala na ang iyong paraan ay talagang epektibo. Maraming salamat ngayon. Sige, sige. Tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad, pero huwag ninyong isipin ng labis. Ako si Xiaoshuan ay hindi ganoon kaselosa tulad ng inaakala nila. Xiaoshuan, talagang salamat sa iyo ngayon. Dati ang lahat ng aking mga ugat ay naputol. Kung hindi dahil sa iyong pagsasanay, talagang magiging walang kwenta ako habang buhay. Kuya, hindi ka magiging walang kwenta. Huli na ako. Hindi ako nahuli sa ikalawang laban, di ba? Yan si Jinju. Si Jinju yun. Nandito rin pala siya. Si Jinju ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa ranking ng mandirigma, kahit na ang isang mandirigma ng kanyang antas ay narito na. Ang pambansang paligsahan ng mandirigma ngayong taon ay punong-puno talaga ng mga bihasang mandirigma. Ginong Jinju, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahang narito ka rin pala. Anong nangyayari? Siya ay isang batang hamak lamang, pero kilala niya si Jinju. At saka, si Jinju ay ipinakita pa sa kanya ang napakalaking paggalang. Ginoong Jinju, siya ay isang batang hamak lamang. Tumigil ka! Hoy Xiaojin, huwag kang magalit. Manatiling kalmado. Ang kapal ng mukha mo, nagpakita ka ng kawalang galang kay Ginoong Jinju. Ikaw, Tama na. Wala kang karapatang magsalita. Sige na, wala kang karapatang magsalita dito. anong ipinagmamalaki ninyo? Swertihan lang naman ang panalo ninyo sa unang laban. Kung mananalo rin kayo sa pangalawang laban, saka lang masasabing tunay ang galing ninyo. Sa pangalawang laban, ang mga guro ng bawat samahan ang lalaban. Sila ang maghahari-harian para sa kanilang samahan. Ito namang pangalawang laban, ang tunay na labanan ng mga dalubhasa. Ano? Labanan ng mga guro? E di ang ating samahan ay paano naman yan? Ayon sa gusto nila, e di si Xiaoshuan ang lalaban kay Dante Castillo? Hindi ba't halatang panloloko yan? Huwag namang ganyan ang pagsasalita. Ang mga tuntunin ng pambansang paligsahan ng mandirigma, hindi ko lang naman ang may gawa niyan. At saka, kung siya ang pinuno ng inyong kapatiran ng asul na ulap, natural na siya ang nag-iisang kakatawan sa inyong kapatiran ng asul na ulap. Ikaw? Kapatiran ng asul na ulap? Talaga bang ipapadala ninyo ang isang batang hindi pa nga natututong maglakad para lumaban sa pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok na si Dante Castillo? Ang mga lalaban sa round na ito, halos lahat ay mga kilalang kilala sa talaan ng mga mandirigma.
Nagkataon lang naman ang batang yan para makalusot ang kapatiran ng asul na ulap sa unang round. Malamang hindi naman marunong ng martial arts. Paano niya lalabanan ang mga dalubhasang mandirigma? Xiaohan, anong gagawin natin? Ang mga lalaban sa round na ito ay pawang, mga veteranong dalubhasang mandirigma. Ang matandang slayang si Dante Castillo, halatang naghihiganti lang sa atin. Hindi natin pwedeng hayaan si Xiaoshuan na magpakamatay. Kayong mga taga-kapatiran ng luntiang bundok, laging nananakot sa mahihina. Kung ganoon, mag-withdraw na lang tayo. Hindi lang naman ito ang pambansang paligsahan ng mandirigma. Pagbalik natin, seryosohin natin ang pagsasanay sa susunod na taon na lang tayo ulit sumali. Kahit na nahirapan tayo para lang makarating dito, pero para maprotektahan si Xiaoshuan, sumasang-ayon din akong umurong. Sumasang-ayon din ako. Kahit ano pa ang mangyari, hindi natin pwedeng hayaan na si Xiaoshuan ang umakyat at mapahiya. Sige. Kung ganon, magwi-withdraw na tayo. Mukhang hindi nila alam kung gaano kagaling ang guro nila. Ano magwi-withdraw? Huwag kang mag-alala, Xiaoshuan. Ito ay desisyon naming lahat. Lahat ay sumasang-ayon. Hindi ba't matagal na ninyong gustong sumali sa pambansang paligsahan ng mandirigma? Bakit ngayon kayo magwi-withdraw? Hindi ako sang-ayon. Hindi pwedeng mag-withdraw. Kumusta na? Ang inyong kapatiran ng asul na ulap ay nakapagdesisyon na ba? Ang laban na ito! Sasali ba kayo o hindi? Siyempre sasali kami. Hinihiling naming palitan ang aming guro sa paligsahan. Ano, gusto nilang palitan ang bata sa ikalawang round ng paligsahan. Pwede naman. Sa kakayahan ninyo ngayon, kung ikukumpara sa mga master, ay sakto lang. Ang estudyante ang papalit sa master sa laban? Sa pambansang paligsahan ng mandirigma, wala pang nangyaring ganyan. Pero dahil ang master ng kapatiran ng asul na ulap ay isang bata, pero siya pa rin ang nominal na master ninyo. Kailangan niyang lumaban. Batang to. Takot na ba? Kanina ang yabang-yabang. Bakit ngayong maririnig niyang siya ang lalaban ay umuurong na? Pero maintindihan ko. Bata pa naman kasi. Normal lang na matakot. Kung ang kapatiran ng asul na ulap gustong umatras sa paligsahan, huli na. Sige. Atras kami. Lalaban! Siyempre lalaban kami. Kayo ang nagsabing ako ang lalaban, ha? Xiaoshuan, huwag kang padalos-dalos. Oo nga, Xiaoshuan, maaari kang masaktan. Hindi ka pwedeng sumali. Mabuti. Bagamat bata ka, matapang ka naman. Dahil bata ka, natural lang na pagbigyan ka namin. Ganito na lang. Sa round na ito ng laban, piliin mo kung sino ang gusto mong kalaban. Ang mga kasali sa ikalawang round na ito, ang pinakamahina ay nasa top 100 ng ranking ng mandirigma. Tulad ng pinakamalakas si Jinju at si Dante Castillo ay nasa top 20 ng ranking ng mandirigma. Kahit sino pa ang piliin ng batang to, hindi niya kayang talunin. Ikaw na lang ang kalabanin ko. Ako? Ako. Batang hamog, nagloloko ka ba? Anak, Yan si Dante Castillo, ang pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok. Ikaw. Huwag kang magbiro. Alam ko, siya ang gusto kong kalabanin. Tama ba ang narinig ko? Isang batang kumakain ng candy, hinahamon ng tatay ko? Lalong nawawala sa ayos ang pambansang paligsahan ng mandirigma. baka naman baliw na ang batang yan. Gusto niyang mamatay? Huwag kayong mag-alala. Naglalaro lang yung pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok. Ang pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok, hindi naman niya seryosohin ang isang bata. Anak, sumuko na tayo sa paligsahan. Huwag ka nang sumali. Oh, isang paligsahan lang naman yan. Hindi importante yan sa kapatiran ng asul na ulap. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala, kuya. Bata, kung gusto mong makipagkompetensya sa akin, parang binibigyan mo lang ako ng reputasyon na nambubuli ng bata.
Hindi naman sigurado yan. Pagkatapos ng laban, baka ako pa ang sabihang nambubuli ng matanda. Ang dila mo. Sasabihin ko sa'yo, walang kwenta ang puro salita lang. Inaasahan ko na makikita ko ang tunay mong kakayahan. Paano tayo maglalaban? Sabihin mo. Simple lang. Pumili ka ng kahit anong sandata na komportable sa'yo. Siyempre, para patas ako ay walang hawak, walang gagamiting sandata. Bibigyan pa kita ng 3 hakbang. Kapag nahawakan mo lang ako, panalo ka na. Punong guro, ano pinagkaiba nito sa pagpapatawa sa bata? Sayang lang sa oras. Ano pang hinihintay mo? Pumili ka na ng sandata. Handa na ako. Ito ang sandata ko. Ito ang sandata ko. Si Xiao Xuan, ang babaw naman nito. Nandito si Dao Ancestor ng Tianshu. Talaga nga, dapat noon pa lang hinawakan ko na si Xiao Xuan. Handa na ako. Simulan mo na. Kayong mga taga-kapatiran ng asul na ulap, dito ba kayo para manggulo? Mga taga-kapatiran ng asul na ulap, ilabas na yang batang yan. Huwag niyong istorbohin ang laban. Bakit hindi ako seryoso? Kayong pumili ng sandata ko. Tama na. Tutuloy pa ba to o hindi? Sobrang pinagbigyan ko na ang kapatiran ng asul na ulap. May hangganan ng pasensya ko. Nandito mismo si Dao Ancestor ng Tianshu. Mangungulo pa rin kayo? Kung patuloy niyong hahayaan ng batang itong manggulo, hindi ko masisiguro kung ang kapatiran ng asul na ulap ay makakalahok pa sa susunod na pambansang paligsahan ng mandirigma. Kung kayo ay muling papayagan ng batang ito na magkagulo dito, hindi ko masisiguro kung ang inyong kapatiran ng asul na ulap ay makakasali pa sa susunod na pambansang paligsahan ng mandirigma. Sa tingin ko, wala namang problema. Sumunod lang naman siya sa hinihingi ninyo sa pagpili ng sandata. Pero kayo na nangungunang samahan ay nagtutuon ng atensyon sa isang bata? Si Dao Ancestor Tianshu ay tumatayo para sa amin. Oo, Dao Ancestor, makitid ang aming pag-iisip. Papasimulan na namin ang paligsahan. Yamang si Dao Ancestor na ang nagsalita. Sige, labanan natin ng maayos. Huwag mo akong pagbigyan. Gamitin mo lang ang lahat ng lakas mo. Aning nangyayari? Ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya. May hawak na lollipop, tumakbo-takbo sa ibabaw ng ring. Isang malaking kahihiyan ito sa pambansang paligsahan ng mandirigma. Anong magagawa natin? Yung Ancient Void daw ancestor na yon, hindi rin natin alam kung bakit parang espesyal ang pagtrato niya sa batang ito. Pinabayaan lang niyang magkalat ito sa paligsahan. Talagang walang alam sa martial arts si Xiao Xuan. Mukhang nung nakaraan, swerte lang niya na na-train tayo ng tama. Dahil sa swerte lang talaga yon. Buti na lang hindi pinagalitan ni Ancient Void daw ancestor si Xiao Xuan. Pinabayaan pa nga niyang maglaro ito sa ring. Huling beses na nagkaroon ako ng ganitong kalubhang internal injury, 10 taon na ang nakalipas. Sino ka talaga? Hulaan mo? Anong nangyayari? Bakit may hawak na espada si Dante Castillo? Seryoso na ba siya ngayon? Bakit biglang nagbago ang isip ni Dante Castillo? Sabi niya, hindi gagamit ng sandata. Ano? Bakit pati ang isang bata na walang kalaban-laban pinag-iinitan mo? Naku, Xiao Xuan. May mangyayaring masama kay Xiao Xuan. Tatay,
Ha? Hindi ako nagkakamali, no? Xiao Xuan, gamit lang ang isang lollipop, natalo niya ang pinuno ng kapatiran ng luntiang bundok. Ama. Ama. Sinasadya mo lang ba yon? Nagpapanggap ka lang para sa amin, hindi ba? Ama. Paano nangyari yon? Yung bata, Ay, sayang naman ang aking lollipop. Ang batang ito, sino ba talaga siya? Ang galing na umabot sa ganong antas, malamang kakaunti lang sa buong mundo. Baka siya ay... Kanino ka ba talaga natuto ng martial arts? Paano ka naging ganito kalakas? Xiao Xuan. Si Dante Castillo yon. Isa siya sa top 10 ng ranking ng mga mandirigma. Gamit lang ang isang lollipop, natalo mo siya? Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Ano naman Don? Para sa Kin, hindi naman siya ganun kalakas. Ha? Huy, bakit niyo ako tinitingnan? Tuloy lang ang laban. Tapos na ang ikalawang round ng pambansang paligsahan ng mandirigma. Ang nagkamit ng unang pwesto ay ang kapatiran ng asul na ulap. Nanalo na naman tayo. Para sa huling bahagi, inaanyayahan namin ang dakilang Dao Ancestor ng Tianshu at ang Sea Suppressing Celestial Venerable na pumili ng mga estudyante. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Hindi ko alam kung ilan sa mga estudyante ng aming Kangshan sect ang mapipili ng dakilang Dao Ancestor ng Tianshu. Kung mapipili ako ng dakilang Dao Ancestor ng Tianshu at ng Sea Suppressing Celestial Venerable, ang susunod na pinakamalakas na mandirigma ay siguradong ako na ang magiging hari. tapos na ang paligsahan, bakit wala pa rin ang Sea Suppressing Celestial Venerable? Nasaan na kaya? Ang Sea Suppressing Celestial Venerable? Mula pa nang magsimula ang paligsahan, ang upuan sa tabi ng dakilang Dao Ancestor ng Tianshu ay laging bakante. Xiao Xuan, hindi ka pa ba aakyat? Ha? Yaw. Hindi ba yan ang pwesto ni Genhai Tianzun? Bakit nakaupo doon si Xiao Xuan? Ano ba ito? Ano ang nangyayari? Naglakas loob pa siyang umupo sa pwestong yon. Ito ay talagang kawalang galang kay Genhai Tianzun. Xiao Xuan, ngayon meron ka bang nagustuhang tao? Ang mga taong ito ay masyadong ordinaryo at marami na akong mga estudyante. Kung dadagdagan pa, hindi ko na maaasikaso. Ikaw, bata. Ako? Parang ako ay hindi masyadong naintindihan. Tianshu Daozu at si Genhai Tianzun ay kumukuha ng mga estudyante. Bakit kailangan pang humingi ng opinyon ng batang ito? Hindi ba? Tianshu Daozu, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang pagtanggap ng estudyante ay isang malaking bagay. Bakit mo siya tinanong? Ang ganitong bagay ay hindi dapat biruin. Oo nga, maghintay ka na lang na si Genhai Tianzun at ikaw ang magpasya ng magkasama. Xiao Xuan, mukhang dapat ka rin gumawa ng maayos ng pagpapakilala. Hay nako, kayong mga tanga. Kung talagang tatanggapin ko kayo, baka mamatay ako sa galit. Si Genhai Tianzun na hinahanap ninyo ay ako, Xiao Xuan. Ano? Ano? Batang to. Siya talaga ang tagapag-ingat ng karagatan. Hindi nananaginip lang ako. Tama. Nananaginip lang ako. Tagapag-ingat ng karagatan, paano posible na isang batang ganito ang edad? Si Xiao Xuan. Ganun nga. Tama. Xiao Xuan, ang aking estudyante, ang siya ring laging binabanggit ninyo na tagapag-ingat ng karagatan. Ang ilan sa inyong mga kulang ang kaalaman, huwag ninyong isipin na dahil bata ako, ay maliitin ninyo ako. Kanina, ang taong pinahirapan namin at ininsulto ay siya pala. Ay siya palang tagapag-ingat ng karagatan. Tapos na tayo nito. Sa buong buhay natin. Hindi na tayo maaaring maging estudyante ng tagapag-ingat ng karagatan. Umalis na tayo. Xiao Xuan, sabihin mo sa amin, paano ka sa murang edad ay naging iginagalang ng lahat na tagapag-ingat ng karagatan? Akala ko pa naman matanda na ang tagapag-ingat ng karagatan. Hindi ko inaasahan na balang araw ay makikita ko mismo ang tagapag-ingat ng karagatan at maging pa ang kanyang estudyante. Napakaswerte ko talaga. Tagapag-ingat ng karagatan. Ikaw. Pirmahan mo naman ako. Ano sa tingin mo sa tuwing makakasalubong ako ng kahit sino, ipagmamalaki ko ito? Ikaw, sumama ka sa akin sandali.
lumang Diyos ng Tianshu. Tinawag ninyo ako, may kailangan ba? Alam mo na ba ang relasyon mo at ni Xiao Xuan? Kahit na lagi niya akong tinatawag na kuya at gusto ko rin sana na kapatid ko siya, pero ang kapatid ko at ako ay nagkahiwalay na 5 taon na ang nakalipas. Nagkamali lang si Xiao Xuan. Noong panahong iyon, 1 taon pa lang siya. Ngayon, baka Noong araw, sa Bundok Santo nakita ko si Xiao Xuan sa bangin. Dahil hindi ko nakita ang kanyang mga magulang, dinala ko siya sa loob ng Bundok Santo. Si Xiao Xuan pambihira ang kanyang butot laman. May likas na talino sa mga nakaraang taon. Ako mismo ang nagturo sa kanya ng martial arts at ipinakita niya talaga ang pambihirang talento. ano ang ibig sabihin ninyo sa pagsasabi nito sa akin? Ang ibig kong sabihin, ako nung nakita ko siya sa kanyang kamay, may mahigpit na hawak na litrato. At sa litratong yon, ang lalaking mayakap siya ay ikaw. Ano? Ibig sabihin ba ninyo na si Xiao Xuan ay talagang kapatid ko? Buhay pa ang kapatid ko? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang loob ng braso ni Xiao Xuan. Kung meron ang birthmark na hugis 7 bituing magkakadugtong. Ikaw birthmark. Totoo nga. Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Si Xiao Xuan. Ikaw nga talaga ang aking tunay na kapatid. Ano? Noong mga panahong iyon, nagkahiwalay ang kapatid ko at ako. Si Xiao Xuan ay sinagip ng dakilang ninuno ng hindi sinasadya. Ang birthmark na ito, Xiao Xuan, siya nga talaga ang tunay kong kapatid, Xiao Xuan. Kapatid mo siya. Kuya, sabi ko na sa'yo, ayaw mo pang maniwala. Kasalanan ko lahat, wala akong kakayahan noon. Kasalanan ko lahat. Kuya, okay lang. Napakalakas ko na ngayon. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Sige. Kung ganon, sa mga susunod, asa na lang ako sa'yo, Xiao Xuan. Ako na ang bahala. Pangulo, Xiao Xuan, narinig kong ikaw ang nanguna sa kapatiran ng asul na ula para makamit ang unang pwesto. ito ay resulta ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Ang usapin tungkol kay Yuner ay maaaring ituring na tapos na. Pagkatapos ng malaking kompetisyong ito, maaari na nating sabihin na napawi na ang ating mga alitan. Nangako rin ako na hindi ko na ito muling babanggitin. Ang nangyari nun ay hindi pagkakaunawaan ninyo kay Xiao Han. Noong mga panahong iyon, si Xiao Han ay hindi tumakas ng nag-iisa at iniwan si Yuner. Sa halip, sinira niya ang kanyang mga ugat para makalabas at humingi ng tulong sa akin. Kaya't sa loob ng maraming taon, hindi siya nakapag-aral ng martial arts. Kahit anong pagsisikap ang gawin niya, Hindi siya makahabol sa inyo. Upang iligtas si Yuner, ibinigay ni Xiao Han ang lahat ng kanyang makakaya. Biktima rin siya. Kung may sisihin sa pangyayaring ito, ako na lang ang sisihin ninyo dahil sa dami ng kaaway na nagawa ko noong araw, naging sanhi ito upang mapanganib ang buhay ni Yuner. At naapektuhan ka rin. Na pinagtiisan mo ang mga batikos para sa akin sa loob ng maraming taon. hindi ko inaasahan na ganito pala ang nangyari. Kung ganon, sa loob ng napakaraming taon, nagkakamali pala tayo tungkol kay Xiao Han. Sabi ko na nga ba, hindi ganun ang kapatid ko. Paumanhin. Ako, hindi ko alam na ganito pala ang katotohanan. Xiao Han, paumanhin, marami akong nasabing masasakit na salita nun. Mapapatawad mo ba ako? Tapos na yon, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. At saka, totoo namang hindi ko na ipagtanggol. Si Yuner, mabuti. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Basta't sa hinaharap, tayong lahat ay magtutulungan, magkakaisa, tiyak na mas magiging maayos ang ating buhay. Tama ang Pangulo. Ang ating kapatiran ng asul na ulap, mahaba pa ang ating lalakbayin. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Tama. Tumingin sa hinaharap. Tumingin sa hinaharap.